makaluma, paulit-ulit, boring o nakakayamot. Iilan lamang yan sa mga salitang inilalarawan ng mga kabataan sa tuwing nadidinig nila ang salitang panarit ng Northern Samar habang inaawit ito ng mga matatanda tuwing sasapit ang 16 ng gabi ng buwan ng Disyembre. Ito kasi ang sinyalis na papalapit na ang mga ito upang hingin ang permiso kung pwede bang makituloy sa inyo. Pagka Disyembre 16, to Misa di Gallo, may ito panarit na sa ito na napagsakuan. May ito si Ranani, magpanarit nga ng kit kay kuan na ang bagaw, tinikangan na sa Disyembre Misa di Gallo na niyan. May ito. Sinasabi na halos marami sa atin na ang Pilipinas ay ang natatanging bansa lamang sa buong mundo ang nagdidiwang ng Pasko mula Setyembre hanggang sa araw ng biniyag ni Jesucristo sa Enero. Makikita sa ating mga kalsada ang halos nagsisilakihang mga Christmas tree, pati na rin ang pagpapalit-palit ng mga kulay at disenyo ng mga parol at palamuti sa bawat tahanan. Kung saan masaya, halos doon makikitang nagtitipon ang mga tao. Sinusubaybayan ang Christmas lighting ceremonies, mga pailaw at mga mall na bukas para sa pagdiriwang ng Pasko. Dito rin, mararamdaman natin ang diwa ng Kapaskuhan kung mayroong mga handa sa ating lamesa, sayawan sa kalsada at lalong-lalo na ang magdabagang karaoke sessions. Ngunit, naisip ba natin minsan na kung gaano kagarbo ang ating selebrasyon tuwing Pasko ay ganun din kahirap ang pinagdaanan ni Maria at Jose patungo Bethlehem? At bago pa man natin ito makalimutan, naway maalala natin na ito ay karugtong na kung sino tayo ngayon. Ang panarit ay isang oral na tradisyon at bahagi ng kultura ng mga Nortehanon. Ito ay ang kantang inaawit ng halos mga matatandang residente hango sa mahirap na danas na pinagdaanan ni Maria at Jose mula pa Jerusalem patungo sa bayan ng Bethlehem para lamang sa paghahanap ng pansamantalang matutuluyang bahay upang doon ay panganak si Jesucristo. Dito, sa bayan ng Pambuhan Northern Samar, ay nakakabit sa kanilang mga alaala ang dumdum ng pagsilang kay Kristo. Nananalaytay sa kanilang mga dugo ang diwa ng panarit na bumumuhay sa mayamang literatura at kultura. Meron sila.
Iya, di. Sa aming pag-iikot sa buong bayan ng Pambuhan, kami ay naituro sa isang masikip at madilim na kalye patungo daw sa bahay ng mag-asawang Lea at Adan. At doon ay naabutan ng aming team. Si Aling Lea inatsyempong kasama ang kanyang asawa na si Mang Adan. Sila ay sabay na naghahanda ng kanilang ulam para mamayang gabi. Simple lang ang kanilang buhay at ang tanging pinagkukuhanan ng kita ay ang pangingisda. Barong-baro ang kanilang puroy anan, ngunit mahimyang ang kanilang sitwasyon. Dito, nalaman ng aming team na sila lang dalawa ang nakatira sa kanilang tahanan dahil lumuwas ng Maynila ang kanilang mga anak upang magtrabaho. At ang iba naman ay may asawa na. Ngunit malugod kaming pinatuloy at pinaunlakan ang aming hangaring makapanayam si Aling Lea para sa panarit. At ito ang kanyang naging pahayag. Maupay nga gabi, Mana Lea. Maupay man yung gabi. Karagol akong tama, hibaruan mo na imo ngaran, imo idan, tapos kuntin ka, gipanganakan kun saan ka katawo. Kuan, an ako gud gingaran ni kay an Lia Palayo pala ito. Lydia Sorio ak nanay atensyon man sa ako amay. Dikan doon man sa Parayan pinanganak doon sa Taraban doon sito. Sa kuanak ipanganak Mayo 24, 1969. 57 na kaya na nga 90 nga yan na nga Mayo 24 yan na 2026 masing 57 man aksiton. Ito. Okay. Sa bata ka po ba, nababatian mo na ang konsepto san panarit? Oo, kaya ako nanay. San edad ko nga 8 anyos, nagkukuan sila, nagpapanarit sila, upod si Manaini, Manipail. Mag-asawa ito sila. Si nanay, anak sa tuamay, sa ating Pilip. Dikan si sa tumana Gloria, si sa tumana Ipimi. Balay ito sa naknanay. Doon ito sila na panarit sa Parayan. May ito nga. Ako man sito kay sa balay man sila nagpa-practice na sa batak magkanta. Maramag sa mga mga punto piruan. Di ko lang mamemorya kay masyado ito nga ito halaba. Ito yung panarit. May ito nila. Nakakapag pagkaaram sa one. Ini nga pagka Disyembre 16 to Misa di Gallo may ito panarit na sa ito na nagpagsakuan may ito si Ranani magpanarit nga lang kit kay kuan na ang bagaw tinikangan na sa Disyembre Misa di Gallo na niyan may ito sa siton sa bata pamanak nagpinangamtamang kami sa naking kasi bata sa siton nila yan na naman may ito nag-iupo na kainday. Nagbalay-balay ka? Oo, nagbalay-balay kami nga ito kay Iuya Manak nila. Karayag kumanat kita man siton nga barahin ang bagaw ko ala kay orang manak na gini mo sa balay nga damo para exercise mo naman lalapit ito. May ito. Sumama ang aming team sa pagpanarit ni na Aling Lea kasama ang kanyang mga kasamahan na sina Aling Inday, Aling Telly at Aling Lucia.
Tasasan mga asnusan mga hayop nga dagko bakay waray kilala sabi waray tahura salamat nga waray sugat Saton iyo iginatat balsan sa Diyos inka lipay gracias waray katapusan. May mga panahon talaga na minsan may nagbibigay at minsan naman ay wala talaga. Ngunit naandyan pa rin ang pasasalamat at pagrespeto sa tagbalay na kanilang kinakantahan. So when we say penarit, conceptually, it is a contraction of the word pagsarit, which means asking permission. And in the context of Northern Samar's oral literature and tradition, particularly it is performed during the Christmas season. When we say panarit, it is retelling the narrative of the journey of Mary and Joseph in Jerusalem, which eventually led to the birth of Jesus Christ in the manger, because there was no available room or inn for them. Hence, panarit. Because they plead to the homeowners to let them stay for the night. However, homeowners or innkeepers rejected their pleas, hence leading to the birth of Jesus Christ in the manger. Lumipad ang aming team patungo sa Lawang Northern Samar. Ito ay isang karatig bayan ng Bayan ng Pabuhan. Doon ay kaming naglalayong kapanayamin si Reverend Father Modenciano Dulay. Ngunit tumanggi itong magpakuha ng video. Ngunit sabi niya, panarit is impractical, boring, at hindi raw dito umiikot ang pananampalataya ng isang tao ng mga Lawanganon. At sa paglalayong makakuha pa ng mas malalim na pagpapaliwanag ng nasabing tradisyon, personal ko nang mismong pinuntahan at kinausap si Dr. Lydia Escobar de la Rosa, isang Professor Emeritus ng Pamantasan ng Silanganing Pilipinas at maituturing na isang cultural expert ng probinsya ng Northern Samar. Si Dr. Lydia din ay ang head editor ng Talutang, kung saan doon namin nahanap ang panarit na ni-retrieve at kinompile ni Most Reverend Angel Hubayan. At sa aming pag-uusap, ang mga linyang ito ang tumatak at mas nagpalalim pa mismo sa aking pag-uunawa sa panarit. The panarit is a popular form of literature and tradition here in Northern Samar. Yet, as everything changes, often blind to the value of both material and intangible cultural heritage, we are in risk of losing the very soul of who we are, the threads that connect to our ancestors and the voices that have long shaped our identity.
esposa, hindi mo ako esposa. Ipagdali sa huliya, sa silbi, namanwag, kalabit kang inanyo. Nakausap ko rin ang isa sa mga mang-aawit ng St. John the Baptist Choir o SJBC na si Ate Jerlyn, at dito ay nagbigay siya ng kanyang sentimiento hinggil sa panarit. Okay, bilang choir, so naigadaan man nga for 9 years, 9 years nga kikinantaan panarit before an Misa de Gallo. Dako gud an importante sini tungod nga kita mismo nga nagkakanta nang sa namamati naibabaro kung naano ang ginagian sa ni St. Joseph na si Mama Mary during sa kanila paglakawon nag-inayaabutan na si Mama Mary sa pag-anak. Tida sa tuon na-reflect nga si St. Joseph na si Mama Mary talaga mapagkumbaba mapagkumbaba sila nga bisan kon kaya sila gin aayop nga mga tao nga gin-reject sila para magya adala gihapon ang kanila paglaom nga mayaon gihapon sila tao nga maagian nga makakapasiyo sa kanila pero man ito sa mga taga-Pampuano bisan kun kadam-an gihapon may rason sa nga pamatasan nga dead makala, gini dead ba, pero mayon lagi hapon sa napulo. So, kata pa sa napulo nga panimalin, mayon kihapon sa iyo nga panimalin nga mag-acceptance. Hindi pa man namin nararating ang duruungan ng Silvino Lobos, ay naririnig ko na ang humihiling boses ng panarit ni Manang Conchita at Aling Lucia. Natuntun ko sila sa tulong ng aking kapatid at dito ko natagpuan at naabutan ang kanilang pagkikwentuhan sa labas ng bahay ni Aling Lucia. Kay kanang clip ka lang kuan man layton nga kuan man siya mga arok magdihapon kun man siyam nahatag kadi salamat kun wara salamat puro sila magupay gyapon na pagpanganta pagkanta gud maupay kay kalibayan man siya mga arok kay kanang katuligan dira naman ikinsidiya sila nga kuan bagaw pali kuan nagminakalilimos wala di man sumpak nakalimos kay nagninginalngal at naluluoy man nung naluluoy man nahatag 5 nahatag 10 pesos mao man iton. Bakas sa kanilang mga mukha ang labis na pagkatuwa habang sila'y aking kinakausap. Ako sitong pagkuan. Kalipayan, naglilipay ang mga araw kay sayo la ini nga kabisis diri adlaw-adlaw. Riak naruyag nga kuan nga ituko kay pagkuan man inis paglipay man sa kada tagsa-tagsa amot na sa iba. Nagpanarit si Maria ito sa bilin nga banwa kay simbalay nangingita nga sadang sirungan nira an balay nga harang dun si kamilingion nasarit ka mi pagserong dinhi sinin iyulandong. Oral traditions such as the panarit are at risk because of course of modern entertainment, the lack of interest of the youth to learn panarit, to embrace this tradition.
So, what's important, of course, is not only to preserve the Panarit, we need to start by changing our mindset. Because some people, or most of the people, when they think about progress, that means losing also traditions. No. So preserving and documenting Panarit or other oral traditions is a manifestation, is a testament that traditions and progress can walk side by side. They can go hand in hand. No, we must use that mindset that when we want progress, we leave the past. No, the past is always connected to the present and also to the future. At bago pa man nating maisip at naising buksan ang panibagong pinto sa makabagong kagawian, huwag na huwag sana nating makalimutan ang mga bagay na humulma sa ating pagkatao, sa ating pagkakakilanlan, sa ating hinumduman, sa mga bagay na naging bahagi ng ating alaala, sa dugo na lumadaloy at lumalaya, at sa kung ano ang bumubuo ng ating pananampalataya. Bilang isang magulang, bilang isang kapatid, at bilang isang anak, bilang kabataan, bilang eskolar ng bayan, bilang tagapagtaguyod ng kultura, at bilang isang parte ng ating lipunan, nasa himig ng ating mga boses, nakasalalay ang pagpapaabot at pagpapadayo ng ating tradisyon, literatura, at kultura, maging ang ating Panarit. Okay. So para sa nawagan ko sila nga mga new generation nga diri tay waraon ini nga Panarit sa aton nakagawian tungod nga tida makikita naton mararamdaman naton nga sa antes matawo si Jesus, antes mabuhi naton manunubos nag-agigod ngun asing kakurian didasan kanya pag-anak kay bisan kun sa pwede man sira umbistar lang muna sa kanra lugar tungod nga mayaon plano ang Dios, mayaon plano ang Ginoo nga mas mapahalarom pa an si Mama Mary na si Saint Joseph talaga waray pag ruhaduha nga batunon iton nga mga calling na bisan kun makuri mga struggle nila sa during sa kanira paglakawon kinsunod lagi hapon nila ang kaborot on san gini san simbahan mauan pagpanatili punta nga maging nga sa tiarabot pa nga mga panahon diri ini mawara nga Panarit para ang tawo talaga maibaruan nga ang Panarit hiuno gud ini san ginagian sa aton san ni Mama Mary ng si Saint Joseph dida san before matawo si Jesus Christ. At ngayong darating na Pasko, naway nasa tamang tono at nasa wastong timpla ang ating mga puso na malugod na tatanggap sa kung sino man ang hihingi ng tulong upang makisilong. Dahil ang hirap na dinanas ni Maria at Jose ay hindi lumalayo sa mga bagay na nangyayari sa atin ngayon. May mga mahirap at patuloy na naghihirap. May mga mayaman na lalong yumayaman, ngunit ni minsan ay hindi nagpaabot ng ni katiting tulong sa kanilang kapwa. Ang istoryang ito ay nagpapabatid sa natural na personalidad ng tao. Mayroong magpapatuloy at handang tanggapin sa kung sino ka paman. At mayroon naman nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan.
hinaot, siningabuhat nga may ada kita nga mga Nortehanon, padayon ini ginsasalin urog, ginpapadangat o ginpapadayon. Because to let the panarit fade is to let a part of ourselves unheard, unremembered, and disappeared. Tayo mismo ang magpapatuloy sa mga kwentong padayon na bumubuo sa atin. Tayo mismo ang kakanta sa mga awiting magpapatibay sa atin. Tayo ang bubuhay. Tayo ang magpapadaloy. At tayo ang magpapakanap. Dahil kung tayo ay titigil sa pag-awit, tuluyang maibabaon sa hukay, sa alaala, at sa bawat himig, ang panarit. Muli, ako po si Kent Del Monte. At ito ang Panarit.